Alright! So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po mga minamahal. Pag-usapan natin itong ginawang betrayal of public trust, kung tawagin, ni Vice President Sara Duterte dahil nga po despite of the tension between the Philippines and the China in terms of West Philippine Sea, eto na naman po ang ating VP. Masyadong pahalata. Parang feeling ko nga Manchurian candidate to ng China eh. Kasi grabe kong sumipsip, mga minamahal. Ngayon po ay kahapon, 75th founding anniversary ng China at mayroon po siyang ginawang pagbati. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon mga minamahal. Anyway, inom muna ako ng tubig. Grabe talaga yung likod ko. Sumasakit, mga minamahal. Tapos inisipon pa din ako ngayon. Kaya, ito, naglalagay ako ng kating ko sa aking ilong para maganda yung yung pag-inhale ko. Hindi po yan sipon. Kating ko po yan na nilalagay ko dyan. Kasi baka mamaya may mag-comment, oh, sipon mo, hindi mo mapunas-punasan. Hindi yan sipon, kating ko po yan. Para yung pag-breathe ko mga minamahal is malamig yung nai-inhale ko. Anyway, ito na nga po. Going back sa ating topic. Itong ating Vice President, talaga nga namang sukdulan talaga to ng ng pagiging traidor eh. Mantakin nyo mga minamahal nagsa-celebrate ng 75th founding anniversary ang China. Masaya sila. At ang ating VP, syempre ganun din. Kasi meron siyang ginawang pagbati eh. Ito lang talaga mga minamahal yung hindi ko mag-gets. Ano ba yung pinupunto ni Sara Duterte? Bakit hindi niya man lang inisip? Hindi niya man lang inisip yung magiging reaction, yung magiging feelings ng Philippine Coast Guard, ng AFP. Diba? Masakit yun. Kasi habang sila'y nakikipaglaban, diba, meron pa nga isang sundalong naputulan ng daliri. Habang sila'y nakikipaglaban, inaagawan sila ng pagkain, wina-water cannon sila, diba, hinaharangan ng floating barriers, tapos hinaharas yung kanilang barko, ang iba binubunggo, sinisira. Diba? Hindi naman lang naisip, hindi man lang pumasok sa kukote mo, sa utak mo, sa sentido komon mo, punyeta. Diba? Ang kademonyuhan na ginagawa ng China sa bansang Pilipinas, hindi man lang yan pumasok? Kabungog ba? Di ba mga minamahal? Masakit yun. Ako nga nasasaktan ako na hindi naman, wala naman ako sa katayuan. Vlogger nga lang ako na nagkokomento. Nasasaktan ako. Tapos ikaw, meron pang pagbati? Meron ka pang binabanggit ng mutual respect, international law? Mamaya ipapanood natin tong kanyang video mga minamahal. Asan yung mutual respect doon? Wala kami makitang mutual respect tapos yung ginagawang pagsunod sa international law. Kasi sila mismo mga baboy eh. Hindi marunong sumunod sa international law. At isa pa, bakit nang ingay mo sa pagbati ng kanilang mga anniversary? Hindi ka naman taga-China. Pero yung komento sa West Philippine Sea, tahimik ka? Abay, punyeta. Punyeta ka, VP. Yan lang yung masasabi ko. Wala kang pakialam sa West Philippine Sea. Wala kang pakialam sa mga AFP at PCG na nakikipagbuwis ng buhay dyan. Tahimik ka na nga sa issue. Dapat sana nanahimik ka na lang din. Hindi mo na lang sana binati. Oops, hindi ako galit mga minamahal. Ang akin lang, yung magiging reaction ng ating Philippine Coast Guard, pati ng AFP. Kasi sila yung inaalala ko. Sila yung nakikipaglaban doon eh. Nagbubuwis ng buhay. Diba? Sila yung laging binabangga ng China. Sila yung laging nilalagyan ng floating barrier. Minsan pa nga mayroong iba na nanaksak, diba? Mayroon pang naputulan ng daliri doon sa sa tensyon sa West Philippine Sea. Yung laging pagbubunggo sa atin ng China. Diba? Hindi niya man lang inisip yon. Betrayal of public trust to mga minamahal. Masyado ka ng sip-sip, which is hindi naman tama. Okay lang sana kung pro-China ka. Wala kaming pakalam doon kung pro-China ka talaga.
As long as wag mo namang ipa-feel sa ating mga mamamayang Pilipino na wala kang kwenta, na binibitrade mo, tinatraidor mo ang ating Pilipinas, ang bansang, ang inang sinilangan. Ito, panoodin natin itong mga minamahal, itong katarantadahan ni Sara Duterte. Excellencies, mga kababayan, ladies and gentlemen, I extend my heartfelt congratulations to the government and people of the People's Republic of China on the occasion of its 75th anniversary. This momentous anniversary is a testament to the incredible progress and achievements of the Chinese people whose resilience and vision have transformed China. Tingnan mo, grabe yung pag-a-uplift niya sa China. Kung hindi talaga to, feeling ko nga mga minamahal, kaya malakas yung loob niyan kasi merong China na nasa likod niyan. Sa madaling sabi, ito ay tinatawag na Manchurian candidate. 'Di ba? Alaga ng China. Kaya atapang atao. Well, sino ba naman ang hindi makakahalata? Yung ama niya may gentleman's agreement. 'Di ba? Na parang binenta na ang Pilipinas diyan sa China. Tapos lagi nilang sinisisi si Trillanes Kuno, siya yung yung nagpahamak sa Pilipinas, siya yung nagbenta. Grabe mga gawa-gawa nilang istorya. Tapos malaman-laman natin sila pala tong merong agreement doon sa China na hindi tayo magdadala ng kahit anumang pangkumpuni diyan sa BRP Sierra Madre kasi gusto nila matlusaw na ang BRP Sierra Madre kasi gusto nila doon na sila gumawa ng base nila. 'Di ba? Kasi mga minamahal, bakit ba tayo nakikipaglaban diyan sa China na 'yan? First of all, ayaw natin ng gera. Even me, I don't want to put this country into a war. Kasi pag may gera, lahat tayo dali dito, mga minamahal. Lalo pat high-tech ang mundo na ngayon. Ayaw ko din ng gera. Pero ayaw ko din na nilalapastangan nila tayo. Kung yung India nga, nagawa nilang ipagtanggol yung borderline nila, tayo pa kaya? 'Di ba kung yung India nga nagawa nilang ipaglaban yung borderline nila, tayo pa kayang mga Pilipino? 'Di ba? Tayo pa kaya? Kung sila nga nagawa nila, bakit tayo hindi? 'Di ba? Ano yung ginawa nila sa India? Yung parang tinatakot-takot nila, hindi natakot yung India. 'Di ba? Lumaya sila. Ganon din tayo kung hindi, kahit maliit lang tayo na bansa, as long as malakas yung paninindigan at boses natin, hindi naman sa nakikipag-away tayo or may putukan, wala namang sinabing ganon. Ang punto lang natin dito mga minamahal is ipaglaban natin yung atin nang hindi nalalagay tayo sa gera. Kasi pangit din naman na hayaan na lang natin sila, parang ang ginagawa nila is ginagawa tayong parang yung bully, 'di ba? Binubuli tayo. Hindi kasi tayo pumapalag. So ang kailangan natin dito, pumalag tayo, pero in a nice way. 'Di ba? Yung sumusunod tayo sa law, sa international law, kung ano yung nakasaad sa batas. 'Di ba? Anyway, continue tayo. To a significant force in global affairs. As neighbors, the Philippines and China share a relationship that has been shaped by our history and geography. Our partnership is rooted in the principles of mutual trust and mutual respect. Mutual trust and mutual respect. Nasaan yung mutual trust and mutual respect na yun? Hindi nga nila marespeto yung 200 nautical miles, 'di ba, ng bansang Pilipinas. Yung 390 kilometers, hindi nga nila marespeto. Hindi nga din nila marespeto ang Philippine Coast Guard, ang mangingisda, ang AFP. Tapos sasabihin mo mutual respect. Sasabihin mo, mutual trust? Ay, punyeta, VP, wag kami. As equal sovereign states. And it is this solid foundation that will allow us to continue strengthening our ties. In an increasingly interconnected world, working together to promote peace and stability in our region is more important than ever. Kailan pa ba nag-promote ng peace? Yung China. Sila nga itong tinitriggered yung Pilipinas para maunang magpaputok Kasi mga minamahal, hindi naman talaga afford actually ng China yung gera. Kaya huwag kayong matakot sa mga sinasabi nila, ay hindi, pag hindi natin binigay yan, gagirahin tayo. Walang ganon mga minamahal. Hindi afford ng China ang gera ngayon. Oo.
Hindi afford kasi magagalit ang international community sa kanila. Magagalit kasi yung kinukuha nilang line is freedom of navigation yan. Diba? So, pwedeng ma-hold yung takbo ng ekonomiya nila once na inatake nila ang Pilipinas. Kasi madami po ang kakampi ng Pilipinas. Madami. Diba? So, pag gumalaw yung US, gumalaw yung mga kalatig bansa na sumusuporta sa atin, may hirapan bumuelo ang China. Kasi ang tingin ng China sa sarili nila is nag-hold sila ng hungry for power. Diba? Samantalang yung US, hindi ko sa sinasabing kinakampihan natin, pero ang muka ng US, United States, sa buong mundo is a savior. 'Di ba? So ang pangit naman, 'di ba? Meron tayong napagkasunduan, tapos hindi tayo kakampihan. Sino yung masisira doon? 'Di ba sila? Kasi ang tingin ng ng ibang bansa ng buong mundo, white savior sila. 'Di ba? Habang ang China is hunger for power. So sa madaling sabi, mga minamahal, hindi nila afford dahil yung crisis ng China ngayon, bagsak. Yung ekonomiya nila, bagsak. Kaya nga yung mga ari-arian ng Pilipinas sa dagat, kasi madaming oils, ninanakaw nila. Kasi pandagdag sa kanilang ekonomiya. So, mga minamahal, hindi afford ng China ang gera. So, malalim na usapin itong war na to. Pero, I will make content according sa ginagawang atake ng China, what if mag-war, what if hindi. Gagawa ko ng separate content dyan. Kung bakit hindi afford ng China ang gera. Kung kaya't ang ginagawa nila, tinitrigger lang nila tayo para magmukhang masama ang Pilipinas. Yan yung ginagawa nila, mga minamahal. Tinitrigger nila tayo na tayo yung unang magpaputok. Hindi nila pwedeng gawin na sila yung mangunang magpaputok sa atin. Ang ginagawa nila, tinitrigger nila ang Pilipinas para mauna tayong magpaputok sa kanila. Para pamukain na tayo ang masama. Okay? Always grounded in international law. In these times, our nations must work together to promote peace, cooperation, and a stable environment that will benefit our countries and the broader international community. We are living in a world marked by complex challenges: climate change, terrorism, and transnational crimes, to name but a few. These challenges are too large for any one nation to address alone. However, they also present us with opportunities for greater collaboration. Together, the Philippines, China, and our international partners can find common ground and practical solutions that address these issues and create a safer, more secure, and more sustainable future for our peoples. The emergence of new technologies, notably artificial intelligence, presents unprecedented opportunities for global growth. However, these advancements also entail responsibilities. We must work together, sharing knowledge and fostering collaboration so that the benefits of these technologies are harnessed for the greater good of our economies and societies. We look forward to further strengthening our cooperation with China across various sectors, ensuring that progress is inclusive and benefits all. Together, we can raise the standard of living for our people, creating opportunities that will endure for generations to come. This collaboration, based on mutual trust and mutual respect, will enable us to build a future where both our countries can thrive. Once again, congratulations to the People's Republic of China on its 75th anniversary. Shukran. Kupal talaga, no, mga minamahal. Kupal ang ating vice presidente. Sobrang kupal, no? Hindi mo na nga inisip yung mga Pilipino sa hindi mo na nga inisip yung reaksyon ng AFP, ng PCG, nagawa mo pang pasalamatan ng China. Dahil maganda yung pinapakita daw kuno nito sa ating bayan. Ulul, jutang gini ng, di ba, putang inang nakakaloka. Di ba, mga minamahal? Tapos sasabihin mo, mutual respect, international law, mutual trust. Tangina, nanggagago ka ba? Hindi, nakakaloka, mga minamahal. Alam mo, BP, wag mo kaming ginagawang katulad sa mga DDS na ginagawa mong tanga. Hindi kami tanga. Ha? Ikaw, nagagalit kami sa iyo. Hindi ka namin gustong siraan, wala kaming balak na siraan ka, pero ikaw mismo ang sumisira sa imahe mo. Katulad nito,
hindi ka na nga nag-iisip, talagang ginawa mo pa talaga itong mga bagay na to? Ha? Ginawa mo pa talagang bumati? Lalo pat hindi ka na nga nagko-komento sa issue ng West Philippine Sea. Tahimik ka na nga sa ginagawang bully, ginagawang harassment, ginagawang panggagancho ng China sa bansang Pilipinas. Tahimik ka na nga doon eh. Wala kang pakialam sa sa foreign policy. Although tama nga naman na hindi ka naman yung hindi ka naman yung nag-hold diyan, 'di ba? Kagaya nga ng sabi ng kapatid mo, hindi naman ikaw yung yung naka-assign diyan para magsalita. Kasi bagkus ang presidente, 'di ba? Oo, aminado naman kami na hindi mo trabaho 'yon. Pero the fact na you are the vice president of the Philippines, and even the previous VP such Lenny, Binay, 'di ba? Nole de Castro, mga nagsasalita, mga minamahal, kung titingnan ninyo, sila po ay sumusuporta sa Pilipinas. At kanila pong kinokontra yung ginagawang approach ng China. 'Di ba? Tingnan nyo, nagsasalita sila. Yung salita nila is pro-Philippines. Hindi katulad dito kay Sara Duterte. Tahimik na nga, nanggagago pa, nangkukupal pa. Tahimik sa issue ng West Philippine Sea pero ang lakas mangupal. Bakit? Anong ginawa niya? Bumati-bati siya dito sa China. Wala namang masama sana. Kaso inisip mo man lang yung mga Pilipino, lalo pat mainit at talagang nagliliyab yung tensyon at hidwaan ng Pilipinas dito sa China dahil nga sa ginagawa nilang pambubuli at pangaangkin sa ating sariling teritoryo. Di ba mga minamahal? So, sino hindi magagalit doon? Anyway, yun po. Wala tayong magagawa, tarantado yan. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.